must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Hello, Josh. Pwede ba tayo magkita mamaya doon sa park na nakwento ko sa'yo? Oo, okay lang. Sige. Kita-kita na lang mamaya. Salamat, pre. Bye-bye. Marco ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Isa akong manunulat na sumubok gumawa ng isang pelikula kasama ang aking kaibigang cinematographer, si Joshua. Nakakalabas lang ng film school. Ano ang pagkakaiba naming dalawa? Siya yung likas na may talento. Ako, meron lang akong angking galing sa pag-spot ng katikasan. Pwede mong sabihin na isa akong baguhan. Pero sa tingin ko, hindi pa nga ako ubrang baguhan eh. 24P ang pamagat ng aming pelikula. Noong 2011, itinigil na ng Aton, Ari at Panavision ang paglikha ng mga bagong film camerang pangpelikula. Sabi ng ilan, namatay na ang sining na nakagisnan. Pero imbes na umiyak, ang ginawa ko naman, nagpasya kami ni Josh na ialay ang aming unang sabak na talagang gagawin namin sa pagtatapos ng isang panahon na malamang ay hindi naman mangyari. Nga pala, nagpasya din kami na magsama ng ilang bahid ng French New Wave. Pwes, heto na tayo. Pre-production na. Itinuturing ito ng maraming filmmakers na isa sa mga make or break na bahagi ng paglikha ng pelikula. Ito ang panahon na kukunin mo ang iyong konsepto, parang isang lumang balloon, tapos pupunuin mo ito ng hangin sabay antay kung kaya pa niyang lumipad. Iyak-tawa ka na lang habang padami ng padami yung butas na kailangan mong tapalan bago mo mapalutang ang ideya mo. Hindi ako filmmaker, well, hindi pa sa ngayon. Pero sa tingin ko angkop sa akin ang paghalin tulad na ito. Lalo na't ngayon ay ang dami naming nakikitang buwisit na butas sa mga konsepto namin. Lalo na yung malaking butas na tinatawag nating ending. La la la. La la la. La la la. Eh. Napalo, men? Narinig mo ba? Ada? Ada suara apa-apa? Josie. Pakai obat ya? Yung tugtog eh. Hindi mo maintindihan kung ano ibig sabihin sa akin nito eh. Narinig mo ba? No? Gak ada dengar apa-apa. Napanood mo ba yung Piero Le Fou? Piero Le Fou? Enggak. Siapa na? Emangnya kenapa? Isang araw, nasa bahay ako. Tumutugtog to sa radyo. Eto, tong kantang to. Katabi ko siya noon. Nandito, katabi ko. Napakagandang babae. Pwede, men. Tapos, kinuha ko yung kamay niya. Parang ganito, sinaplos-saplos ko. Tinanong ko siya, mahal mo ba ako? Sabi niya, hindi. Kaya yun, binili ko yung plaka. Iba kasi yung tugtog eh, alam mo yun? Yung parang pang sarili kong kabaliwan eh. Iba eh, iba talaga. Isang araw, sa bahay ako, sinalang ko yung plaka. Walang iya, naipit sa utak ko eh. Umiikot eh. Ayun, katabi ko siya. Ibang babae naman, hindi kasing ganda nung una, pero ayos lang. Tapos, kinuha ko yung kamay niya. Inaplos ko sa kabilang side naman. Para maiba. Tinanong ko siya, mahal mo ba ako? Sabi niya, oo.
Pero hindi ko siya mahal eh. Ayun, sinira ako yung plaka. Isang araw, binuksan ko yung radyo. Tumutugtog siya. Itong kantaan to. Ito, ewan ko ba kung bakit ito pa eh. Tapos, ayun, katabi ko siya. Ay, hindi. Dito. Katabi ko siya dito. Pangatlong babae na to. Sa bahay kami niya eh. Tapos, kinuha ko yung kamay niya. Inaplos ko na, parehong side. Kakapikon na eh. Sabi ko, mahal mo ba ako? Sabi niya, oo. Tinanong ko siya ulit. Sabi ko, maaari ko bang makuha ang iyong kamay? Sabi niya, kanina mo pa hawak yan, 10 minuto na eh. Nga naman, tama siya. Lalala. So ayun, nakuha ko yung kamay niya. Lalala. 10 taon ko nang hawak eh. Lalala. 10 taon, hindi ko na kaya. Narinig mo ba? Narinig mo ba yung kanta? Itong kantang to. Hindi mo narinig? Sa tingin mo, nababaliw na ba ako? Sabi mo sa akin, nababaliw na ba ako? Lu udah gila sih. Sabi na eh. Anyway, buat apa lu cerita ke gue kayak ginian semua? Wala lang. May naalala lang akong eksena. Nakakatawa rin isipin eh, no? Na pwede kang multuin ng mga kanta. Josie. Apa hubungannya ini semua sama film kita, men? Dito nagsimula ang lahat. Dito ko siya unang nasilayan. Nagbabasa ako sa part nung dumaan siya sa harap ko. Doon pa lang alam ko na mayroong kakaiba sa kanya. Kung normal lang ako na lalaki, nilapitan ko agad siya pagpasok niya pa lang sa makulay na eksena. Pero hindi ako normal eh. Sa kalaunan, nakaipon din ako ng sapat na lakas ng loob para ngitian siya at tumango. Sipin mo yung gulat ko nung ngumiti din siya. Ayun na. Doon na nagsimula ang siguro ay pinakaayos na 2 linggo sa tanang buhay ko. Jadi lu berdua pacaran? Hindi. One night stand? Hindi. Babi. Kalau gitu, apa yang jadi kenang-kenangan? Tuloy ang kwento. Sabihin na lang natin na madalas kami magkita ng 2 linggo na yun. Minsan mas maaga siyang dumarating kaysa sa akin. Minsan mas maaga ako. Pero alam mo, iba talaga ang meron kang nakakausap na katulad kung paano kami mag-usap. Marahil hindi maintindihan ng lahat kung bakit mahalaga sa akin ng companionship. Lalo na nung mga panahon na yun. Siguro yun ay isang bagay na hindi ko binalak na ipaliwanag pa. Maswerte ka na kung gumawa ako ng pelikula base doon. Dumating ako isang araw at wala siya. Alam ko na naman na mangyayari yun eh. Pero akalain mong may kakaiba akong naramdaman nun. Baka naman meron siyang boyfriend na nakatampuhan lang niya pansamantala. Pero bati na sila ngayon kaya hindi niya na kailangan ng pakikisama ko. Meron ba akong sinabi na nakasakit sa damdamin niya? Sumugod ang mga tanong na para mga asong ulol. Napalibutan ako eh. Pero doon luminaw ang lahat. Hindi ko lubos akalain na nai-inlove din pala mga tangang katulad ko. Nagdaan ang mga linggo pero wala pa ding balita mula sa kanya. Pero dumating ang isang araw na may natagpuan akong isang sulat sa bangko. Tumalo ng tibok ng puso ko nung nabasa ko yung mga unang salita at bigla akong realize na galing sa kanya yung binabasa ko. Ibinilin niya na magkita daw kami kinabukasan.
Nakaranas ka na ba ng mga pagkakataon kung saan nahuhuli mo ang iyong sarili na nakangisi hanggang tenga na parang Cheshire Cat lang? Isa yung gabing yon sa mga ganong pagkakataon. Tapos ayun na, doon ko na siya narinig. 是 Do-Up 系列由 Flamingos 带来的 I Only Have Eyes For You。 My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Hindi siya sumipot. Nagantay ako ng 7 oras. Hindi ko din talaga alam kung bakit tumagal ako ng ganon. Siguro, pilit ko sinabi sa sarili ko na hindi naman ganun kasama yung nangyari. Siguro, sinasabi ko sa sarili ko na wala naman talaga nung simula pa lang. Siguro, lagi na lang madaming siguro. Siguro, isa lang akong tanga na hindi marunong makakita ng kahulugan kahit nasuntukin pa ako nito sa muka. Ang masamang karanasan ay isang eskwelahan kung saan ang mga tanga lang ang paulit-ulit na pumapasok. Jadi, lo pernah ketemu dia lagi nggak? Ah pala, Josh. Alam ko na kung paano tatapusin yung pelikula natin. Isang araw, binuksan ko yung radyo. Yun, tumutugtog na naman siya. Yung kantang to eh. Bakit ito pa? Ayun, katabi ko yung babae. Oh shit. Touchdown.